kanya, mahalaga ang pagkakaroon ng balancing diet at pagiging consistent sa training. Mindset no, kapag basura yung kinakain mo, syempre lalabas yun sa katawan mo, no? Sa pag-iisip mo lahat, you feel sluggish, you feel stressed na parang di mo maintindihan, di mo alam, sobra ka na pala sa sugar, sobra ka na sa fats, nahihilo ka, mga ganyan. So I believe in a balanced diet. Pwede naman kumain ng madumi, pwede rin kumain ng malinit, all at the same day. So like in my case, I don't eat too much clean kasi sobrang lean na ako. I'm gonna lose the 12 to 10% fat na necessary sa katawan ko if I'm going to eat lahat puro clean. So ayun, I eat also burgers, mga ganyan, just mga pizza, yan, pasta, but not a lot. Parang ano lang, in a week mga twice, mga ganyan, thrice, ganyan. As much as possible, what I eat, mga adobo, tinola, nilaga, what they call this, munggo, and yung mga eggs, yung mga real food, and mga paknet, sarap yun. Chocolate, pag alam mo kung pa-compete na ako, dark chocolate na yung kinakain ko niyan, hindi na yung masyado. Pag walang competition, yan, kain na kain. Pero syempre, mas maganda yung lean bulking. Wino-workout mo din yung abs mo pa din. Kasi pag kumain ka ng kumain, hindi mo siya wino-workout, mag-accumulate yung fats doon. So, kailangan talaga, nandiyan na siya, alaga mo. Pwede, kung gusto mo mag-lean bulking, madagdagan pa. Kumain ka na ng kumain ng madami na malinis. Not too dirty. Para yung quality ng makuha mong lean na muscle is mas maganda. Masaya at taus-pusong ibinahagi ni Aster ang mga pagbabagong dulot ng sport na ito sa kanyang buhay. Yung sa health ko naman, nawala yung asthma ko. Nawala. Tapos sa confidence ko, yung pagsali ko ng bodybuilding na biglaan. Hindi na ako napapalitan ng girl. Hindi, joke. Hindi na tayo niloloko. Sarap na mag-picture. Dami na tayo picture. Kasi pasensya na guys. So, syempre nung bata pa, wala akong ka-picture eh. Diba? So, nung ngayon, medyo gumanda na yung katawan natin. Halos everyday na ako nagpipicture. Kasi parang wala lang. Natuwa na rin ako. Tapos parang naging habit na siya. So, I think until I grow old, I'll have something to look. Diba? Kahit matanda na ako, titignan ko, ito yung time na ganito ako, ganyan. So, meron ako mare-resonance dun sa mga pictures na yun. Lumakas talaga kasi, you know, diba, I've been living alone for a long time. I wouldn't even survive if I'm not gonna be able to withstand all these mga challenges in life, mga obstacles. First, you gotta believe in God, like 100%. If you're alone, you have no one to talk to and stuff like that, go to church, pray, believe, study. That's what I do eh. On my dead time, kung wala akong client, mag-isa ako, I research, ganyan. You gotta be hungry with knowledge. It's the only way. Kasi if not, you're going to stagnate yourself. You're going to put a border on yourself. You're going to be the one na magsa-self-destruct sa sarili mo kasi ikaw yung mag-control niyan eh. This body that you have right now is just like a machine. Don't let it control you. Ikaw yung nag-control niyan. So, yan. Kung ano gusto mong gawin, put your heart in it, 100%. Then, yan lang. Believe in God, that's it. Huwag madaliin ang proseso ng workout. Ito ang isa sa pinakamahalagang payo ni Aster para sa sinumang nagnanais makamit ang kanilang body goals. Ang pagtuon sa tamang proseso at pag-unawa sa katawan ay nagdadala ng mas matatag at pangmatagalang resulta. Just do it. Stop procrastinating. You have to start now. Kasi when you grow old, when you get sick, ang hirap nun, doon ka pala magsisimula. Diba? You gotta push yourself kasi wala na magpupush yan. Put yourself in a 1 year na parang goal. Diba? Mag-set ka ng goal na 1 year. Attainable na yun. 1 year yun.
Imposibleng wala kang ma-attain sa 1 year na susubukan mo yung, sige, promise ko sa sarili ko to, ito, ganyan. Kahit wala nakakita sa akin, gising ako gantong oras, jogging, yung tira-tira, ganyan. Sige, everyday. In 1 year, magugulat ka. Or cut ko to, bawasan ko to. Kasi dati 6 times ako kumakain or 5 times ako kumakain na rice. Bawasan ko muna lang siguro isa. Hanggang sa dumating ng mga 6 months, bawasan ko na ng 2. Alam mo yung tipong sustainable, yung mga gagawin mo. Ganun. Sasanayin mo muna. Hindi mo siya pwedeng biglain. Nang biglang bawas ng ganito, biglang ganito, ganyan. Lahat ng bagay na binibigla, pangit yung kakalabasan. Si Aster Munar ay isang inspirasyon ng pagbabago at determinasyon. Mula sa pagiging madalas na may sakit at pagharap sa mga maling desisyon, buong tapang niyang tinahak ang mahirap na landas patungo sa kalusugan at tagumpay sa bodybuilding. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa ating katawan, kundi sa tibay ng ating loob na baguhin ang ating sarili at buhay. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.